Hello. Hello, magandang umaga po. No, alas 12:48. At magbablog lang po tayo sa ngayon para po pag-usapan natin yung may connection ito sa tinatawag na DQ scam, DQ scandal ni ni makakampi ni Romualdez na si Comelec chairman Comelec chairman Erwin Garcia. At lahat ng mga kalaban nila sa politika, lahat ng galit sila ay kanilang kinagantihan sa pamamagitan ng pag-disqualify. Kasama na ako doon. At ang ibang pamamaraan para matanggalan ng kalaban ang kanilang kakampi, kagaya si Romualdez at saka yung ni Romualdez ay tinatanggihan. Yung ginagawa po nila ay tinatanggalan nila ng karapatan na tumakbo sa pamamagitan ng pagtanggal sa official ballot. So yan po nangyayari sa ating bansa ngayon. Malapit na pong eleksyon. Ang problema po natin ay bakit naman gano'n? Kung ginagawa nila, ibig sabihin, gusto nila manigurado kung anong gusto nila ipapanalo sa darating na halalan. At kung gusto nila manalo, ay wala tayong magagawa kung talagang pipilitin nila. Tanging magdasal na lamang tayo na sana ay mapukaw ang damdamin ng mga Pilipino at mapukaw ang simbahan ng Iglesia ni Cristo. Makita nila ang ginagawa ng mga ng pamahalaang BBM na hindi na po maganda. Sobra-sobra na po. Tamag ako na. At nalalagay po tayo sa alanganin. Gusto natin tanggalin si Sara Duterte. Tapos, pero andyan naman, nakaumang naman po ang tinatawag na naghiganti na pagnanakaw sa ating kabanang bayan. Lumalabas pala po na ang gagawin nila sa interview po ni Karen Davila, mamaya pag-usapan natin. Ako, papakilala muna na ako po si Toto Bunyog Kausing, doktor at engineer po. So sa ngayon, mamaya po may malaking rally ang Iglesia ni Cristo. At pwede niyong sabihin ako na ako po yung isang pinakamatapang, sabihin na natin na vlogger sa Pilipinas. Sabihin na natin ganun kasi wala naman ako kinatatakutan sa totoo lang. So ngayon, bago ko ilabas ang aking topic sa ngayon na yung tinatawag na DQ scam, disqualification scam na pinangunahan ni Romualdez na pinsang buo ni Bongbong Marcos at kasama dyan si Erwin Garcia na dinidisqualify nila ang kalaban sa politika, number 1. Number 2, yung mga pinaghihigantihan nila, kagaya sa akin, kagaya si Congressman Erice. Tapos binasa ko ang mga rason ginamit sa amin, sa akin, kay Congressman Erice, wala po sa libro, wala sa batas. Kaya mananagot itong mga commissioner to, lilistahin ko ito. At ang mangyari sa kanila po pag natapos sila ng kanilang termino sa commissioner, pag sa Comelec, sa sampang ko mga disbarment mga yan, lahat sila wala pa kung ibibigay na exemption sa kanila. So ngayon, sa kabila ng mga DQ na yan, ay mamaya ipaliwanag ko kung paano. Pero bago ang lahat, ipakita ko muna sa inyo itong isang napakalaking iskandalo sa Australia. Iskandalo po ito sa Australia na kung saan ang sangkot dito ay yung kapatid mismo ni Bongbong Marcos. Kapatid ni BBM sa ibang nanay. Ito ay half-sister niya sa anak ni Ferdinand Sr. sa Amerikana, sa Australiana. So, ganun, ito ilalabas natin ngayon yung ginawa nila. So, ito.
So, ang tawag sa kanya, another evil child of the evil leader of the Philippines. Yan, ang tawag sa kanya. So, isi-share natin yung ating isang balita rito. So, ito yan pong balita. Atin pong i-play. They're an intrepid couple who chronicle their travels We are singing. for the world to see. Isn't it nice? But it was a domestic journey on Jetstar that's captured the spotlight. Did things get a bit out of hand on that flight? Annalisa and James Corr accused of drunkenly disrupting a Hobart to Sydney flight on the 28th of December that ended with them escorted off the plane by the AFP. How much were you drinking on that flight? Allegedly drinking alcohol they brought on board. Miss Corr accused of assaulting a passenger, grabbing and shaking them outside the plane's toilet. What happened outside the bathroom? The 53-year-old is the daughter of the late Ferdinand Marcos, who for 2 decades ruled the Philippines with an iron fist. Atin, Republika ng Pilipinas. Her half-brother is the country's current president. Have you spoken to your family about this, Miss Corr? The couple today agreed to a booze ban, promising the court they won't drink alcohol at airports or on board flights. They also each paid $20,000 in surety, all to vary their bail conditions so they can travel again, this time to Indonesia. Will you be flying Jetstar again? Maybe they'll stick to the boat. Never sailing. Annalise Bolt, 9 News. So, yan po. Yan po yung kapatid ni Bongbong Marcos. Kapatid niya po yan sa... Ang nanay ay ito ipapakita ko. Ang nanay po niya ay sino ba yung nanay nito? Half-sister niya. Ang pangalan niya si Annalisa Josefa Corr. Ang Josefa, galing po yan sa pangalan ng lula ni BBM, na Josefa Marcos. So ngayon ay siya ay anak ng isang Australiana na sexy star. So mahilig kasi doon si Marcos Sr. sa mga sexy. Kinakaliwa niya si Imelda noong araw. So ang isa sa mga babae, naging babae niya ay si Davy Beams. Siguro alam ng mga ano yan. So ang isang nanay niya, ang nanay niya pala ay ito yon si mamaya makita na. Pero ang sinasabi dito, ang nanay ni Josefa Corr ay bumuo ng korporasyon, ng asosasyon o corporation na sa Australia para mapaglagyan ng ibang pera na diniposito ni Marcos Sr. sa Switzerland ay napatunayan na binigay doon sa babae, sa kumpanya ng babae. So, gumawa siya kunwari kuno na foundation. So, yung $200 million or $10.6 billion na ay diniposito yan. Biro mo ganun ka magnakaw yung mga kwa ni Bongbong Marcos, yung tatay niya. Tapos, ang mangyari pala, for example, in the creation of Mahler Foundation, Imelda and Ferdinand created but appointed Andre Barbary and Jean-Louis Schwinner as authority administrator and managers foundation. Imelda din contacted Mrs. So, ibig sabihin, gumagawa pa sila ng mga foundation sa ibang bansa at doon nila pinapadeposito. Kasama na dito sa nagkaroon ng biyaya itong nanay ni Josefa Corr. So, ngayon, sigurado ako ng kanyang tinatamasa doon sa Australia ay nanggaling sa mga dugo ng Pilipino. So, ganun ang kwan. Ngayon, pinapakita lang ng half-sister siya. At dahil sa mga foundation na yun, nasintensyahan ng Sandigan Bayan si Imelda Marcos at inaapila pa ngayon ang kasong yan. Ang pagkasintensya po ay 7 counts ng foundation na binuo. So, paglipat ng mga pondo doon sa mga foundation, yan po ang nagiging
sentensya ni Imelda Marcos. So 90 plus years old na siya. Baka pag 100 ay hindi na siya makukulong kasi mamamatay na lang siya. So yan po ang problema sa Pilipinas. Kung kailan pa mamamatay na, yung paparusahan ay saka pasintensyahan. So ngayon, hindi siya po binibigyan ng tinatawag na parusa kasi nakaapila. Pero ang tagal naman ng apila, sinasadya yan sigurado ng Supreme Court patagalin. Okay? Ito po yung anak ni Ferdinand Marcos Sr. na Australiana. Tingnan ninyo po. I-share ko. Yan. Nagwala yan siyempre. Ang yabang na lang niya kasi ang kapatid niya, half brother niya, presidente ng Pilipinas. Kaya nagyabang yan. O ito siya. Ito yan si Miss, the daughter of former President Ferdinand Marcos Sr. and half-sister to the current president, BBM, has been banned from drinking. O binawala na sila na uminom sa eroplano. Ang judge na nagbawal. Para mapatupad ang pagbabawal ay pinadeposito sila ng 20,000 Australian dollars. Na kung iinom pa sila ulit sa eroplano o sa mga airport, ay kukumpiskahin po ng korte ang 20,000 dollars. So, yan ang ating ibalita sa ngayon bago tayo tumungo doon sa ating topic. Pinapakita ko lamang sa inyo kung gaano kasama yung dugo Marcos, yung mga dugong Marcos. Kita mo, abusado. Ito, sigurado ko napakaraming pera ng Pilipino na punta sa kanya. Itong, actually, pwede kong tawagin prostitute kasi maraming naging boyfriend. Itong current boyfriend niya, itong lalaking ito. Ang pangalan nitong lalaki ay si James Alexander. Hindi pala boyfriend, kundi asawa niya na. Si James Alexander Cor. Pero may anak na siya sa unang naging lalaki niya. At pagkatapos doon, nagkaroon po siya ng ibang lalaki. So, ganun po siya katindi. Yan po ang kapatid ni BBM. So, with that, we conclude that they are not a good race. So, tingnan natin. Nag-announce na po, nabasa ko na, na-scour ko na ready, handang-handa na po yung mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. Mula po yan sa buong probinsya ng Luzon. At alam ko naman sa Davao may rally din sila. So ang alam ko sa kada isla may rally sila. Ngayon, sigurado ako na kung buhay lang yung tito ko na abogado na kapatid ng aking nanay na si Attorney Bernardo Catolico Catalunya, ay siya po ay Iglesia ni Cristo. At siya po ang abogado ng lahat ng members ng Iglesia ni Cristo sa Davao City at iba pang Davao Province. So ngayon, lagi po siyang, kumbaga kilala siya, pero namatay po siya dahil na stroke. So your soul may be in heaven, Uncle Dudoy. So ang bunso nila na si Uncle, si Vivencio, Katoliko Catalunya, at saka nanay ko ay patay na rin, so magkita-kita sila sa langit. Tapos namatay na rin ang kapatid kong, ang kanilang tito, kapatid na si Norbing Katoliko Catalunya na naging Philippine Army soldier at isang magaling na chess player. Kagaya po si tito ko, si Francisco Catalunya na buhay pa. No? Asawa niya si Auntie Salome Verso Catalunya, ay shout out po sa inyo. Nandiyan kayo ngayon sa bayan ng Malungon, South Cotabato. Province na siya ngayon ata ng Sarangani. So ang itong may relasyon sa ano bang makahalagahan nitong impeach ano bang kahalagahan nitong rally mamaya ng Iglesia ni Cristo? Napakarami po nila. At nakikita natin na marami na nga nagka-camping. Parang may dala sila mga camping kahit na maulan, hindi sila mababasa. Nasa gilid na po sila ng Quirino Grandstand. At doon na sila nakita ko. At ang dami pa nakarating, sumasakay pa ng lancha galing sa iba sa mga isla sa Luzon, papunta rito. So, na-estimate ko mahigit 1 million yan magtitipon dyan. So, yung kahalagahan po niyan, ano bang epekto niyan? Although I may say that I may not totally agree,
pero magulong isipan ko kung dapat ba ako mag-agree sa rally na ginawa ng Iglesia ni Cristo. Pero kung ako naman tanungin mo, that is what I call as neutralizer. Man-neutralize ang away sa dalawang mahiganting grupo. Grupo ni BBM at grupo ni Sara Duterte. Kahit ano pa man sabihin mo, bumaba siya sa survey, but hindi po natin mabura ang katotohanan na may kahit itutuloy ng mababang kongreso ang impeachment na 4 na po ang kasampa, kahit ituloy ba nila, hanggang tuloy na lamang sila at hindi pa malalaman kung aprubahan sa mababang kapulungan. Yan po ang totoong totoo. Huwag kayong magulo sa isip ninyo, magbabantay kayo, magmamatsyag kayo. Pero ang isa sa masasabi ko, hindi po sigurado na mananaig yung 4 na reklamong impeachment laban kay Sara. Kasi ito nakita ko, duwag po ang mga politiko. Kung meron mang isa sa pinakabastos sa ating bayan, lipunan, wala nang mga politiko. Kung meron man pong isang pinakaabusado sa ating bayan, mga politiko. Kung meron ba pong isang magkamagnanakaw, wala na pong ibang kundi mga politiko. At kung merong isang natatakot sa Iglesia ni Cristo, walang iba kundi mga politiko. Kahit anong relihiyon pa ng politiko, mga Muslim man, mga Katoliko man, basta mga Kristiyano Protestant groups na hindi Iglesia, natatakot sila. Sigurado po ako. Kasi unang-una, dahil po ito sa black voting. Siyempre mga kandidatong Muslim sa lugar na, kahit sa BARM, marami pong Iglesia ni Cristo dyan. Sa BARM. Although hindi masyadong karamihan, pero sigurado naman ang kahit sinong politikong Muslim, Maranao man o Maguindanao o Tausog, sigurado ako na liligawan nila mga Iglesia ni Cristo sapagkat kung bumuto yan ay iisa. Yan po ang the power of one. That's the power of unity that can demonstrate, that can never be doubted. Kaya nga, kahit kukunti lang yun, no matter the number, as long as you are united, there is that strength. Yan po. Kaya sabi nila, in union, there is strength. So, kaya nga ang magiging mangyari niyan sa 4 na impeachment, magkukos siya ng pagdadalawang isip. Tama po si Win Gatchalian, si Senador. Sa pagsasabi niya, mga politiko mismo, mga congressman mismo, magkukos yan, magdadalawang isip ang lahat ng mga congressman kung ibubuto nila, kung bubutuhan nila kung pabor sila na magkaroon ng impeachment o hindi. Tandaan ninyo, sa ilalim po ng saligang batas o konstitusyon natin na may ginawa noong 1987, sinasabi po, para ma-impeach mo ang isang presidente, vice president, o Supreme Court Chief Justice o Supreme Court Justices, o ombudsman, o deputy ombudsman, o di kaya yung commissioner ng mga commissions natin, kagaya ng COMELEC, kagaya ng COA, kagaya ng civil service. So, sila po ay ma-impeach lamang o di kaya maaprubahan ang kaso laban sa kanila kung ang magbubuto sa bababang kapulungan o House of Representatives ay 1/3. Isa sa bawat 3 na dami ng mga congressmen. So, ano bang 1/3? O isa sa 3 na isa sa 3 bahagi. Isang bahagi, hatiin mo sa 3 ang dami ng congressmen at isang bahagi niyan ay yan lamang ang kailangang pirma para pwede nang iakyat sa Senado ang reklamo na kung tinatawag nila impeachment, articles of impeachment. So ngayon, kung maiakyat ang articles of impeachment, ano pong epekto? Ang epekto po ay ganito. Pag na-impeach na, ang tinatawag na impeach na siya, ibig sabihin na impeach, hindi naman ibig po sabihin na guilty. Kung hindi, na-impeach ka lang. Tinawag na impeach ka. Kumbaga, nakasuhan ka. Kung sa criminal case, nakasuhan ka. So, ang kasunod na step, 2 pagpilian. Actually, 3.
it's either maging pagkatapos ng trial, magiging guilty ka, at kung guilty ka, tanggalin ka sa iyong pwesto at hindi ka na makatakbo ulit o ma-appoint ulit sa kahit anong pwesto sa pamahalaan. O kung manalo ka, balik ka. Hindi ka gagalawin. Pero yung mga natanggal, ang ibig naman po sabihin ay, o di, kahit hindi natanggal, pwede rin po kasuhan ng ombudsman ng kasong kriminal at o di kasong civil. Halimbawa, pag nanakaw sa gobyerno ang akusasyon, kagaya kay Sara Duterte, ang akusasyon ay nagnakaw siya o mga resibo tungkol doon sa confidential fund, ang pinaka-major na akusasyon sa kanya. Yung iba, baliwala yon. Tineterminuhan ko na yun, madidismiss yung ibang reklamo. Yung reklamo lang natatayo dyan. Paikot-ikot lang yan doon sa confidential fund. So, kung may nanakaw, pwedeng kasuhan si Sara Duterte ng kasong plunder. Kahit pa sabihin natin na acquitted siya ng Senate, kakasuhan pa rin siya ng plunder. Kasi iba naman po ang sukatan sa plunder para magiging guilty. Ang sukatan sa kasong plunder para maging guilty ay evidence beyond reasonable doubt. Pero kung ang sukatan naman ng ebidensya na gagamitin sa paglilitis o trial ng Senado para sa impeachment trial ay political po, may halong politics. Alam nila, may ebidensya nakikita mga senador na buto-buto, pero sinasaalang-alang din nila yung epekto niyan sa mga politics natin o sa mga tao. So diyan mo makikita ngayon ang pagkikiling ng mga senador. Bawat senador, ang protektahan niya kung buboto siya, kung guilty o hindi, ay kanilang kapakanan. Balik tayo sa kapakanan, no? Bubuto ba sila? Halimbawa, napatunayan, example lang, napatunayan na si Sara na magiging guilty sa pamagitan ng ebidensya na patunayan. Magdidesisyon kayo ng bawat senador. Sa ngayon po, imbis na 24 ang senators, ay 23 na lang. Pero 24 ang bilang pa rin. So 23 dahil tinanggap ni Senator Sani Angara ang pagtatalaga sa kanya sa Department of Education. Kaya 23. Ngayon, iniutos ng ating konstitusyon na para maging guilty si Sara Duterte ay kailangan makakakuha ng boto ang nagsasampa ng akusasyon ng tinatawag na 16 votes. Kasi 16, iyan po ang iniutos sa ating konstitusyon na 2/3. So pag sinabi ko 2/3, ito mathematics para matuto kayo kung paano pag-compute. Pag sinabi 2/3, hatiin mo sa ilalim yan, 2 tapos sa ilalim. Hatiin mo sa 3 ang Senado, ang dami ng senador. Kung hatiin mo sa 3, may 24 na senators. Kabawat isang hati ay 8. So kung 2/3, ibig sabihin dalawang hati. 2 sa mga 3 hati. Ibig sabihin yan. So kung 2 sa 3 hati, 8 plus 8, that is 16 votes. So kailangan niya 16 votes. Okay? So kung 16 votes, ang tanong, makakakuha kaya ng 16 votes ang mga kumakaso laban kay Sara para madeklara si Sara na guilty? Magandang tanong yan. O mag-analyze tayo. Kung gagawin ang paglilitis ngayon na bago mag-eleksyon, of course, hindi natin maiwasan. Mayroong kampanya-kampanya. So, kailangan ng mga senador na mga tumatakbo na magkaroon ng mga boto para manalo ulit. So, para magkaroon sila ng malaking boto, ano gagawin nila? Practicality dictates. Dinidiktahan ng praktikalidad na sigurado ako na hindi nila igigilty si Sara para mga botante ni Sara ay buboto rin sa kanila. So maipon nga ng boto nila, mananalo pa rin sila pagka-senador. So sino-sino dyan ang tumatakbo ngayon? Si Amy Marcos. Sigurado ako isa si Amy Marcos ang pinakaunang buboto na absuelto si Sara Duterte. Sigurado ko yan. Tiniterminuhan ko yan.
Number 2, si Bong Revilla. Kasi sa panahon ni Duterte siya na absuelto sa kanyang plunder case. Tinulungan siya ni Duterte. At kung titingnan mong desisyon ni Justice Geraldine Faith Eco, napaka walang kwentang desisyon, halata na guilty na dapat si Bong Revilla. Pero ginawa niya, dineklara niya na absuelto. Pero inuutusan na isauli ang 124 million. Anong klaseng desisyon? Next, sino pa? Bong Revilla, 2 na. Si Bongo, o sigurado hindi na natin pag-usapan. Sigurado kay Sara Bobotoy, 3 na. Si Bato, o sigurado ko na hindi na natin pag-usapan yan. Boboto yan kay Sara. So 4 na. Kailangan lamang na boto ay boto na mapigilan ang kalaban na magkaroon ng 16 votes. Okay, so 4 na. Sino pang iba? Tumatakbo si Lito Lapid sa takot na lang niya ay buboto yan papabor kay Sara. 5 na. Kasi tumatakbo siya ngayon. Tapos, number 6, si Tol Tolentino. Saan ba buboto yan? Sigurado ako kasi Duterte boy yan. Nagsimula nanalo siya sa noong 2019 pagka-eleksyon dahil kay Duterte. At kailangan niya boto ng mga Duterte voters. Lumabas naman po sa survey talaga. 40%, 43% ang gusto na impeach si Sara. Pero mayroon pang 16, 23% pa ang gusto na ang ayaw. Pero pinakamalaki po sa Mindanao, mga Mindanao na voters ay nagpakita na 57%. Sobra sa kalahati na porsyento. Sa kalahati ng mga botante sa Mindanao ay ayaw impeach si Sara. So ibig sabihin, yung katunayan na yan, titingnan ng mga senador yan. Gusto nilang mga senador makuha yung dami ng boto na yan. Gusto makuha ng mga tumatakbong senador. So, kung tatakbo na ngayon si Tolentino, may 6 na. Tatakbo si Camille Villar, kailangan niya ng boto. Namimilipit siya sa number 15, number 12. So, yun lamang makakatulong sa kanya, yung Mindanao voters. So, boboto yan ng pabor ang nanay niya, si Cynthia Villar. At saka si Mark Villar. Ilan na? 8 na. Kung 8 nakuha ni Sara, 8 lang ang kailangan Sara. Bakit? Ilan ang natira? Ang natira ay 15 voters labang, 15 senators. Bakit 15? Wala na kasi si Sadi Angara. So, hindi na nila makukuha ang 16 votes. O kahit gano'n pa man, buboto sigurado si Pia Cayetano kay Sara. Kasi kailangan ni Pia Cayetano na mananalo. At si Pia Cayetano ay kapatid ni Alan Peter Cayetano. At tandaan natin si Alan Peter Cayetano ay saradong Duterte. So 9 na. So si Abby Binay, sigurado ako buboto yan papabor kay Duterte. Kasi kailangan niya rin ang boto. 10 na. Actually, yung bilang ko dyan napakarami. Si Win Gatchalian, kumakampi, 11 na. Si Joel Villanueva, kumampi yung tatay niya kay Duterte. 12 na. Ano pa? So, saan ba papunta yung impeachment na ito? Gusto ko magkaroon ng impeachment. Pero, ang katotohanan, gusto ko nga, pero anong moral na meron tayo? Na kung nakikita naman ng mata natin ay higanting pagnanakaw sa ayuda? Bayan, magising tayo. Sana, kung ako tanungin mo, gusto ko, 2 sila ni Bongbong Marcos ang i-impeach para mabakante ang 2 upuan, President at Vice President, at magkaroon tayo ng halalan, special election. Pero kung si Sara lang at kung mananalo sila, tanggal si Sara, sinong papalit? Siyempre bakante. Ayon po sa ating Constitution, nakalagay dyan na ang papalit ay kung sino ang pipiliin ng presidente mula sa hanay ng mga senador at hanay ng mga congressmen. Sino ang pipiliin niya dyan? Siyempre yung pinagkatitiwalaan niya sa lahat. Sino mapagkatiwalaan niya lahat? Siyempre, ang kanyang pinsang buo na si Romualdez. Kaya yung iba na nag-iisip, akala nyo, si Chis Escudero? No way! Number 1 na traidor si Chis Escudero. Pareha lang sila ni Grace po. Kaya
Siyempre si Bongbong ang gusto niya kukunin yung hindi siya saksakin sa likod. Yun lamang po ang paraan. Kaya kung mailagay niya si Romualdez sa Vice President, ano mangyari? Di sa 2028, madali na lang kumampanya si Romualdez para maging presidente kasi bawal na si Bongbong tumakbo. Magagamit pa ngayon ni Romualdez ang mga congressmen sa ngayon na kanyang ginawang mga bataan, mga bata niya. Tingnan mo, sunod-sunuran sa kanya lahat. Yan naman ay bakit? Dahil po yung ayuda ay ginagamit niya na pangsuhol sa mga congressmen at para lahat sila ay bubuto kung saan gusto ni Romualdez. O ano ang nangyari? Di ba sinabi ni Mayor Benji Magalong na merong korupsyon na nangyayari sa loob ng Kongreso, kinukuha ni Martin Romualdez sa kanyang tinatawag na confidential fund at nagbibigay siya ng mga pera sa bawat congressman na susunod sa kanya sa kada event. Kung andoon, kagaya ng event sa province, Bagong Pilipinas Service Fair, yun, bibigyan niya ng pera. At ang ayon kay Baguio Mayor Benji Magalong, 777 scandal. Bakit 7? Mahilig kasi si Senior Marcos ng 7. Kaya yung kanyang martial law, September 21. Diba? Ang hindi lang 7 dyan, yung birthday niya September 11. Pero nevertheless, mahilig siya sa 777. So kaya, ang lahat ng congressman na hahalik sa puwit ni Romualdez ay bibigyan ng 7 million mula sa AKAP. 7 million po mula sa AX. 7 million po mula sa MAIP o di kaya sa TUPAD. So 21 million. At kung 4 na beses sila papuntahin ni Speaker, times 4. So 21 million times 4, that is 84 million na tumataginting. Kaya nagtataka kayo kung bakit sa isang kumpas lang ni Romualdez ay ando na lahat ng congressman. Noong nagpasa sila ng batas na Maharlika Investment Corporation, ang bilis. 276 votes sa atak agad. Walang magawa ang kumukontra. Ganon din sa Senado. Ang mga senador numero 1 ng mga balimbing yan. Kung binigyan sila ng pera ni Romualdez para botohan yung Maharlika Investment Fund, numero 1 pa, una pang bumuto si Rapi Tulfo na nangangako na magiging maayos sa tao. So, kita mo napaka-traidor. Lahat sila dyan traidor. Ang hindi lang bumuto dyan, si Rizal Tiberos. Yung iba nag-abstain. Pati si Chis Escudero, kunwari, ayaw nag-abstain. Hey! Buang ka talaga, traidor ka talaga sa bayan, Chis Escudero. Siyempre, tinraidor mo rin, sinaksak mo sa likod si Miguel Zubiri para kukunin mo. Pagkatapos, ito may revelasyon pa dyan. Nagreklamo si Bato. Mula nung nag-conduct siya ng motu proprio investigation sa PDEA leaks na kung saan inimbitan niya si Jonathan Morales, alam mo nangyari sa kanya? Hindi na siya binigyan ng AX at ng AKAP na pundo. Hanggang ngayon, ibig sabihin, nang pumalit si Chis Escudero bilang Senate President, ay tinanggalan nila ng pundo na AX si Bato. Okay? Yan po, revelasyon in interview ni Karen Davila, si Bato. Sa sunod na vlog ko, ipapakita ko ang lahat ng pagdanakaw nila sa mga ayuda natin. So ngayon, kasunod niyan, ititirahin dahil gusto masarap ang ayuda, masarap ang maraming pera. So ang ginawa na nila sa ngayon po ay wala na pong iba, kundi ang nanakawin na ngayon ang boto para mananalo sila. Ano pa bang purpose ng ayuda din? Boto. Para masikasiguro sila, ang kalaban nila ay kailangan tanggalin, disqualified. Ang mga Comelec commissioner naman, lahat na umaway sa kanya, tanggalin, kasama na ako doon. Kasama si Egay Erese. I-discuss natin doon. Meanwhile, bago natin i-discuss, i-play ko po muna ito.
Siya na ang kumandidatong makakalaban ni House Speaker Martin Romualdez sa pagkakongresista ng unang distrito ng Tacloban ay hindi rehistradong botante. Ayon kay Garcia, ang pangalang Romilda Bacale ay hindi na isinama sa inimprentang balota dahil sa distrito. Ginawa ni Garcia ang paglilinaw kasunod ng ilang tanong sa social media kung bakit wala ang pangalan ni Bacale sa balota. Ibig sabihin, walang makakalaban si Romualdez sa halalan. Dagdag pa ni Garcia, ibinasura ng Election Registration Board at Korte ang pagpaparehistro ni Bacale at itinuturing na itong final. Kita mong kagaguhan nila. Nalaman ko po sa reklamo ni Bacale, hindi naman ako kumakampi dyan dahil mga DDS yan. Kandidato ng DDS si Bacale. But then, I am siding with her because she is a victim of due process. Bayan ko, kapag nilabag mo po ang konstitusyon, parang nilabag mo na rin ng ating bayan. Ganon ang ginawa ni Romualdez at ni Commissioner, Chairman pala, Erwin Garcia. Hindi niya magagawa yan kung hindi nakikiayon sa kanyang mga commissioner. Tingnan natin. Karapatan ng bawat tao na bigyan ng tinatawag na notice bago kahusgahan. Bibigyan ka ng pagkakataon na sumagot sa akusasyon laban sa iyo. But then, ano ang ginawa nila? Ito po ang nangyari kay Ma'am, anong pangalan? Romilda Bacale. Ang nangyari po sa kanya ay ganito. May nailabas na official list na mga kandidato na kasama siya. Pagkatapos nun, ang nangyari po ay bigla na lamang niya nakita sa kanyang official ballot na wala na siya. Kita mo yung nangyayari nito? Yung mga nangyayari mga ganito ay hindi po kanais-nais. Talagang ininsulto nito ang ating konstitusyon. Sinabi sa konstitusyon, pinakaunang batas po ng Bill of Rights sa Article 3 ng ating konstitusyon ay nagsusumigaw, no person must be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor be denied the equal protection of the laws. Ganun kasimple. Ngayon, ang karapatan sa pagtatakbo ay karapatan na hindi mo pwede sabihin na tinatawag na Supreme Court privilege. No, it's not privilege. It becomes a matter of right nang tumatakbo. Kasi bakit? Una-una, botante rin siya. Pangalawa, there is no limitation as long as you are qualified. Pagkatapos, karapatan lalo ng mga botante na ang mga kumakandidato ay tatanggalin lamang kung binigyan mo ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Ang keyword dyan, pagkakataon. Binigyan nyo ba ng pagkakataon si Bacale? Sagot, wala po. Nagulat na lang siya. Ngayon, ito naman po ang dahilan kung bakit ako nagagalit dyan. Dagdag nag-agree. Kasi po, sa kabila ng marami na kayong ayuda at hindi nyo pa iniintindi ang katotohanan na ang ating bayan ay lugmok na sa kahirapan at katunayan na sa survey ng Social Weather Station na 75 million na Pilipino ang gutom, ginagawa nyo pa rin yan. Kasi sa kabila ng katotohanan na umutang kayo ng umutang, at ang kabuuang utang na natin sa ngayong katapusan ng November 30 ay 16.09 trillion. Sa panahon ni Duterte nang binitawan niya ang utang, nasa 15.3 trillion lamang. So, 2.5 taon pa lamang si BBM. I-minus natin, 16.3
Sabi natin 16.2 na yan kasi hindi pa dumating December. So 16.2 o 2.3 na, 16.3 trillion minus 12.3 trillion. Ibig sabihin sa 2.5 taon ni BBM, umutang siya ng 2.5 trillion. At 3.5, 16 minus 12, 14. So 3.5. Almost 4 billion. So bawat taon, grabe. Ang kay Duterte na ginasta ng Chief Presidente, nang binitawan ni Noynoy ang liderato noong June 30, ang utang ng Pilipinas ay nasa 5.3 trillion pesos. Noong June 30, 2016. Pagkatapos ni Duterte, nagiging 12.3. Sa makatwid, 7 trillion ang inutang ni Duterte na pwede natin masasabi na makatwiran naman sapagkat may COVID ng mahigit 2 taon. At doon, walang pagkakitaan, walang nabuwis kasi halos walang negosyo. Kaya kailangan umutang para pansweldo sa mga lahat ng kawani ng pamahalaan. Halos 3 milyon po yung mga kawani ng pamahalaan. At naglalakihang salary pan pulis natin doble. Kada isang pulis, 41,000. Minimum yun. Kasi siya, dinoble niya ang sweldo ng mga pulis. At mga Bureau of Fire Protection elements, lahat yan, pati Bureau of Jail, dinoble lahat, naging 41, pati sundalo. Kaya may katwiran para sabihin mo na umabot ng 7 trillion ang inutang ni Duterte. Pero kay Bongbong, 2.5 taon pa lamang, 4 trillion na. Ibig sabihin, i-times 2 mo yan, kahit hindi mo na sasabihin 6 na taon, 8 trillion. May 1 trillion, 9 trillion. Ganon po ang kuno binuto, which I do not subscribe to the idea that he won because there is that proof beyond reasonable doubt that the reason why he and Sarah won is because of that one single computer machine that has the Internet Protocol number 192.168.0.2. Ladies and gentlemen, ganun po. So ngayon, kung gano'n pala, makatarungan ba yung mga tinatawag na disqualification scam? Sagot, hindi po. Hindi. Hindi. Tanging lamang mga kalaban na bagong kandidato kagaya ko, kagaya ni Bacale, ang kukontra sa gusto nila mangyari. Na i-raid nila, hino-hold up nila, nire-rape nila ang pera ng ating bayan. Parang sila ang may-ari ng pera. Sila kunobyeda. Ginagawa nila. Sa pangalan, sabihin nila, DSWD naman may hawak ka, DSWD naman mag-approve. Pero hindi i-release ng DSWD kung walang sulat galing sa inyo. That's why that is prohibited. That is no less than pork barrel na pinoprohibit na ng Supreme Court sa kaso na Vilhica versus Senate of the Philippines. Ang pork barrel po kasi, ladies and gentlemen, para maintindihan ninyo, ganito lang ho kasimple yan. Huwag na kayo mag-isip ng malalim. Ano ba ang pork barrel na bawal? Ito po binabawal ng Supreme Court. Kapag naglagay kayo ng pondo, ang mga congressman at senador, at ang paggamit ng pondo ay kailangan pa ng partisipasyon ng congressman o senador, iyan ay pork barrel at bawal. Bakit bawal? Kasi iniutos sa ating konstitusyon na ang trabaho ng ating senador at mga congressmen ay sa paggagawa lamang ng batas at ang pagpapatupad ng batas na ginawa nila ay dapat nasa kamay ng ibang tao, which is the executive. At ang kasama sa executive dyan ay yung DSWD. At sila magdesisyon kung sino ang bibigyan ng ayuda. Hindi yung mga ini-endorso na mga kung sino mga politiko. Ganun po nangyari sa atin. Kaya,
Dahil ayaw nila matanggal yung ganong sistema, ang ginawa nila ng paraan ay i-disqualify ang sinumang mga kalaban. Kasi pag nakaupo ako dyan, beware, you will never ever win. So ngayon, ito ang nangyari. Ipakita ko lang sa inyo, dinisqualify si Erese. Si Erese, dinisqualify nyo na ilang beses na tumakbong congressman sa Caloocan, tapos i-disqualify nyo. Anong klase? Tatalakayin natin ang sagot ninyo, ang dahilan na ginawa ninyo para i-disqualify si Erese. Ayan, basahin natin dito sa dulo. The decision of disqualifying Erese is already final and executory, and it says that Erese's acts clearly violate Section 261, Paragraph C, Subparagraph 11 of the Omnibus Election Code. Consequently, this violation constitutes a ground for his disqualification as a candidate under Section 1, C3, Subparagraph 8 of COMELEC Resolution number 11046. Ngayon, ang tanong, makatwiran ba yan? Ito ang sagot yan. Ang sagot ko po ay hindi po makatwiran. Bakit po? Ito po ang rason. Dahil po walang batas na nagsasabi, walang batas na nagsasabi na siya ay parusa tanggalin sa pwesto ng dahil lamang sa... Ano bang ginawa ni Congressman Erese? Ang ginawa lamang niya po ay inakusahan niya ang lahat ng membro ng COMELEC na pinaboran nila ang Miro sa bidding. Pangalawa, ang akusasyon ni Erese ay nakakitaan nila ng ebidensya na tumanggap ng suhol ng 1 bilyong piso itong si Erwin Garcia, itong kanyang mga commissioner mula sa kontraktor na pinanalo nila sa pagbibigay o pagpapagamit ng tinatawag na automated election computers. 1 bilyong piso ang suhol. Anong katibayan nila ni Erese? Nagpakita sila ng ebidensya na kung saan nagdeposito ng tig $100 ang grupo ni Erese sa bank account na nakita nila na nakalagay sa Cayman Islands sa ibang bansa. At nang lumabas, bigay pa ng resibo. Ang resibo ng deposit slip naglagay na pangalan ni Erwin Garcia. May address pa. Dahil doon nagalit sila, ang rason na ginamit nila, ito, akin na ngayon, ipipresenta at makikita nyo na mali kahit hindi mo na kailangan maging abogado para masasabi mo na mali yung ginawang rason ng COMELEC para tanggalin sa pwesto sa pagtatakbo ng Congressman ng Caloocan si Congressman Egay Erese. Congressman na siya, ilang beses siya naging congressman. So ito po, itong may asol. Basahin ko. Pag nilabag mo to sa may asol, ibig sabihin, pwede kang i-disqualify. Basahin natin ngayon, dahan-dahan. Any person who, for the purpose of disrupting or obstructing the election process or causing confusion among the voters, propagates false and alarming reports or information or transmits or circulates false orders, directives, or messages regarding any matter relating to the printing. So, ibig sabihin, kahit anong ginawa ni Erese, pwede siyang i-disqualify kung may relasyon ito sa pag-imprinta ng baluta at pagpapospone ng eleksyon o pag-transfer ng polling places. Ngayon, ang ginawa ba niya na pagsampa sa Supreme Court? Nakasampa sa Supreme Court ang pag-challenge niya sa pagpapanalo nila sa Miro? Pumasok ba? Matanong ko nga kayo. Paano magkaroon ng epekto sa official ballot printing itong kaso ni Erese sa Supreme Court? Na kung saan hinihiling na lang niya na ibasura ang bidding na nangyari. At pinakita niya na nakatanggap ng suhol si Erwin
George Erwin Mojica Garcia, pati mga kasama niya, mula sa Miro na kumpanya ng South Korea. Paano mo sasabihin na mag-cause sa postponement at kung mag-cause man sa postponement, sino ang magiging dahilan? Ang aksyon lamang ng Supreme Court kung papayagan ng Supreme Court. Ibig sabihin, Supreme Court lamang ang tanging makapagpatigil sa pag-imprinta ng mga baluta, pagpapapostpone sa eleksyon at pagtatransfer ng botohan. Hindi ba? Kung i-transfer man yan ng Supreme Court, si RC ba magiging may problema dyan? Ay ambot sa imo, George Erwin Garcia. Nagpapakabubo ka. Alam ko magaling ka na abogado. At dahil magaling ka, at itong ginawa niyong rason ay mediocrity, ibig sabihin, you committed it willfully. Sinadya mo. At pag sinadya mo, you will be disbarred. Kaya ang mangyari sa iyo, pagkatapos ng termino mo, mag-retire ka na, sa COMELEC ipapadisbar kita. May karapatan ako kahit si Irisi ang tinamaan nyo. Ang karapatan ng mga butante ni Irisi ang inyong tinatapakan, hindi si Irisi. Kagaya sa akin, disbarred lamang ako. Ano, hindi naman krimen yun. At bakit nyo tanggalin ako? Dahil lang daw ang pagiging disband ko ay magdudulot ng katatawanan, kahiyan sa eleksyon? Ano ka ba? Dahil dyan, sasampahan kita ng kaso, lahat kayo, sampahan ko kayo kaso ng disbarment. Matapos lang kayo, sino bang maunang ma-retire dyan? Ayan ang una makatikim ng disbarment case ko. Sino pa ibang kanilang Si Bacali. Si Bacali, ang nangyari sa kanya, nagsampa siya ng kandidatura sa unang distrito ng Leyte, kasama ng Tacloban City. Siya po ay ni-endorso ni Duterte. Sa ngayon ang nangyari sa kanya, wala siyang kaalam-alam na dinisqualify na siya, tinanggal ang pangalan niya sa baluta. Nakitang-kita natin ang baluta na tinanggalan pangalan niya. Ang natira na lang, iisang kandidato. Walang iba kundi si Romualdez. Di sigurado na siya panalo. Kaya sinisiguro ni George Erwin Garcia na mananalo si Romualdez. Yan po ang ebidensya ng inyang kutsabahan. So ngayon, bakit? Ano bang ginawa kay Bacali? Ganito, nagsampa si Bacali ng kandidatura pagka-congresswoman. Pagkatapos, wala naman siyang natanggap na sulat. Hoy! Sabihin, hoy! Bacali, ob-ob. Sabi mo, ob-ob. Oh, sagutin mo ito. Pinapadisqualify ka ng COMELEC. Muto propyo. Hindi nga nagsampa ng reklamo si Romualdez. Tapos dinisqualify din nyo. Dapat pinaliwanag nyo muna sa akusasyon ninyo. Anong akusasyon ninyo kay Bacali? Mamaya ko sabihin, ngayon, dahil wala niya, hindi niya piniliwanag, nagulat na lamang nung nakita niya ang official ballot na wala yung pangalan niya, kundi nag-iisang kandidato na lamang ang natira na si Martin Tambaloslos Romualdez. Walang kalaban, di sigurado manalo. Ngayon, anong ginawa nila? Ginawa lang dahilan, kunwari, kinasuhan pala nila si Bacali sa election board nila sa COMELEC na hindi siya qualified na registered voter sa first district ng Leyte. Kung ano man ang dahilan, hindi ko alam. Pero what is important is, pinadalhan nyo ba ng notice yung tao? Sinasabi na sa Constitution, no person shall be deprived of the right to vote as a registered voter without due process of law. Pag sinabi due process, kasama sa procedure ang pagbibigay ng pasubali, ng notice, pasagutin siya. Hindi nyo binigyan eh. Doon pa lang, tapos na kayo. Tapos, yung decision daw ng ERC or Election Registration Commission ay pinatigan daw ng korte at sinabi na final and statutory. Paano maging final yan kung wala natanggap na pasubali
Si Bacale. The same thing ang ginawa ninyo doon sa Cebu, sa Mactan ata yun. Yung mayor na naging mayor na, na-disqualify pa. Kasi ang kalaban ay bayaw o hipag. Kasi sa Ilonggo ang tawag sa babae na sister-in-law ay bayaw pa rin. Pero sa Tagalog, hipag kung babae at bayaw kung lalaki. Pero sa mga salitang Hiligay nun, parehong bayaw ang tawag, babae o lalaki. At dahil hipag o bayaw ni Yeda Romualdez na asawa ni Martin Romualdez, ang kalaban ng mayor ng Mactan, Cebu, ay dinisqualify din. Sa Cebu City, dinisqualify din. So lahat ng kaaway ninyo. Ako, ginawa niyong nuisance candidate. Anong katwira? Anong koneksyon sa disbarment? So hanggang dyan na muna tayo. So ito ngayon, hinihiling ko, pinagdadarasal ko sa mga Iglesia ni Cristo na mga dadalhin niyo po sa inyong mga salita mamaya yung mga isyong pambayan. Kahit hindi lang, sigurado ko makaapekta yan sa simbahan. Kahit sabihin natin may separation with church and the state, but yet you cannot separate the person who has that religion. That person who is a member of Iglesia ni Cristo has the right to vote, right to run, and every right under the government. Kaya hindi mo pwede sa totoo lang maihiwalay ang simbahan sa gobyerno. Ganun na ho kasimple. Kaya sa inyo, bahala na po kayo. Mandawi pala, sabi ni Windong Ox. Mandawi City pa yun, hindi Mactan. O, salamat. Marami sa ano pa ang pangalan ng Mandawi na doon na dinisqualify? Na kalaban ng bayaw o hipag ni Kwan? Hipag ni Martin? Paki-Kwan lang, paki-type. Grabe nga ginagawa ninyo. Actually, yung binabanggit ko, kakaunti lang yun. Ang dami ng inyong binibiktima. So, hanggang dito na lamang, no, si Cortez, si Jonas Cortez. Salamat, Werdong. Jonas Cortez, huwag ka mag-alala. Pinagdadasal kita, kakampi kita. So, Werdong Ox, maraming salamat. Rodolfo Samson, Paps Chula, tapos, sino pa? Unibert, si Miko Pal, tapos Dadada, wala na ko mga kan, huwag niyo napansinin si Miko Pal, wala nga tayong magawa sa buhay. Si Ben Spineda, ito po si Dr. Toto ha. Yan. Paps Chula, which is totoo naman, base sa Supreme Court decision na grabing abuse of discretion yung mga dikyo ng kalabang bidder. Jupiter Pluto, Doc Engineer Toto, my real name is RC Abad. Thank you po, RC. Thank you. I'm watching you on YouTube. Also on YouTube. Ferdinand Sanoan. Good morning po, Attorney Engineer Toto. Paps Chula, Dadada. One Web Construct. Dr. Engineer Toto, more power. So, Joy Lord Valencia. Tapos, Dynamic Force. Paps Chula. Joy Lord, Cesar Balmaceda. ATC Junior. Umalis ako papunta sa Manila o pang mag-college 1970. Ganon. Ubeta Carlon, mabuhay ka po, Engineer Toto, Doc. Werdong Ox, kahit yung isang kandidato sa Mandawi City, Cebu, sa pagka-mayor, may sabi-sabi na yung kalaban niya daw sa pagtakbo ang may pakana. Kasi nga kamag-anak nga ni Romualdez. Pag kamag-anak ni Romualdez, para na rin kamag-anak ni George Erwin Garcia. So it is a junior, Kuya Bugard. I grew up in Tolosa, Leyte, the hometown of the late Daniel Z. Romualdez. Studied elementary and high school there. Okay. Dynamic Force. Toto, sleep na. Okay, mag-sleep na ako. Helen Baguio, good morning po, Engineer. Ruel Cagbay, Kuya Bogart. Dr. Toto, madami mahingi ng tulong sa Tingog Partilis. Yung Tingog ng, grabing Tingog ng, Tingog, The Voice. Grabe, parang alam ko ng The Voice, si Sopronio Vasquez lang. Tapos Enrico Beldicantos, good evening. Dumpster Fire, ilalabas ko naman yan sa programa ko. Sige, ilabas mo. Renit Tihada. So, Ma'am Reacts, hindi kaya pang cover up lang sa mga kapalpakan nila engineers. Natural, kasama na rin dyan. Felipe Jr. Sabado, Papa Peps, huli ang mga congressmen na makasarili dahil ayaw bumoto sa impeachment.
Siyempre, takot sila sa Inglesan ni Cristo Nabuto. Pag sa US gagawin ng NCyan, malaman ay matatanggal ang kanilang tax exempt status. Ricky Pagoyo, magandang umaga, Idol, Doc Engineer, Senator Toto Kosing, nanonood mula sa Quezon City. Salamat po, Ricky. Vicente Asadon, Loyola, Rolando Hoxon, Benny Granado, Skydance Ventinilla. Huwag na lang pong tumakbo kung wala ang alam para panindigan sa batas. Tama, Julita Ilagan, dapat huwag na po kayo dilawan unity kontra sa mga magnanakaw sa bayan. First and foremost, to remove those corrupt in the government. Mixi, kapag ang nagkaisa mamayan sa katotohanan magtatagumpay. Dadada, Alicia, takot lang silang hindi iboto. Natural. Virginia Buno, hello, Attorney Engineer Toto, thank you for your time. Rogelio Albanyo pala, Dr. Toto, mag-rally din ang grupo mo sa Comelec Intramuros para mag-resign. Si George ay mahirap mag-rally po. Hindi kagaya ng iglesia na mayroon silang support. Sa unang-una, support ng simbahan, support ng pangsakay sa bus. Kasi hindi mo iwasan, kailangan hindi na sasakyan. Alicia, wala nang tigil ng kakarali, wala naman napapala. Yung mga rally sinasabi mo, ay wala yun, maliitan yun. Maka Marcos man, maka Duterte, wala yun. Ang pinakamatinding rally, abangan mo mamaya. Binbin, Dadada, Nestor Guerrero, bakit alam mo ang kapatid na sa langit, sinabi ba niya? Dadada, Virginia Bonao, good evening, Dr. Engineer Toto. Tapos, Auri Medrano, Veteran Pitch, Bibim. ETC Junior. So, Juan Esteves, Antonio Junior Arubang. May chance pa ba maging mali sa gobyerno? Naku, may chance pa naman. So, mag-people power tayo na panghuli na. Kailangan tanggalin na sila lahat. Eben Dimata, wala namang kinalaman si Bibim doon. Kagahan ng kapatid niya yun. Imornibal, sinasabi ko lang Eben Dimata, kasi kapatid, ganun talaga dugo nila, abusado. Ganun na kasimple ang puntos ko doon. Erlinda Hipol, listening from London, UK, God bless you always. Thank you for sharing from news from our beloved country. Dadada, hindi ba kasalanan ng mga tolpo yan? Ay, may raming kasalanan ng mga tolpo dito. Gia, kung hindi, nagdadagdag sila ng problema. Diba? Biro mo, wala ka na nga citizenship ng Pilipino, tumakbo ka pa, nakakahiya. Ew! Kakahiya. Inibert, Manuel Toribio, dapat kasuhan ng mga taga-Comelec. Dolores Clay, good morning. Kabayan Channel, good evening. Tapos ATC Junior, Antonio Buensuceso. So magandang gabi po sa lahat. No? Magandang umaga sa lahat. Patapos na tayo po, mga isang oras na tayo. Yeah. So Sasoy Anida, sobra na ang galit ko kay George Erwin Garcia. Tama, sa totoo lang. Lorita Pagalilawan, God bless you, Engineer Toto. So, Wendong sa Cebu. Piano, Joseph Malayaw. Okay. Rodolfo Samson, take good care of your heart. Paps Chulo. Okay. Maraming salamat po siya. Magandang umaga, Unibert, Eduardo Vargas, at magandang umaga. Martin Tambaluslos Romualdez, George Erwin Garcia. Candido Silva Espinili Jr., dapat gunawin muna ang mga kandidato para malinis ang gobyerno. Magandang tanong para na ring suhestyon ng solusyon.